Over 300 kilometers traveling from Manila to the one of the soul of Cordilleras. Banawe, the home of the legendary Batad Rice Terraces, na may 2,000 taon na ang tanda magmula nang ito ay sinimulang itayo ng mga katutubo gamit lamang ang mga mano-manong sinaunang kasangkapan. Isang buhay na testamento ng talino at dedikasyon ng mga katutubo sa antigong pamamaraang ihinyero na sumasalamin sa mayamang kultura ng mga katutubo ng Cordillera. Samahan kami sa panibagong series ng isang pambihirang paglalakbay para ikutin ang mga natatanging lugar sa Ifugao na bibihirang marating ng nakararami. Kasama ang makapigil hiningang ganda ng isang lugar sa Tinok at Bugias kung saan matatagpuan ang pinakamataas na highway system elevation sa buong Pilipinas. Ang unang goal sa biyahe ngayong araw ay makalabas sa key cities ng Metro Manila bago pa mag-rush hour time para maiwasan ang pagkaipit sa traffic. Alas 4:28 na ng umaga nang marating namin ang kalye ng Barangay Bulihan na dudugtong para mapasok ang Plaridel Bypass Road papuntang Gapan, Nueva Ecija. Buwan din ang inabot ng naging preparasyon na ginawa namin para ikondisyon ng sarili ang motor na gagamitin at ang bulsa para sa mga gastusin na syempre gagawin natin sa pinakatipid na paraan na alam natin. Minutes bago ang alas 5 ng madaling araw nang marating namin ang Shell San Rafael. Dito na ako nakapag-setup ng tire pressure ng gulong at nagpahinga saglit. Walang gasolina dito sa Shell San Rafael kaya umalis na din kami pagkatapos magpahinga ng konti at magkarga ng hangin sa gulong. Sa di kalayuan mula Shell San Rafael, nakita namin itong Petron at dito napiling mag-top up ng gasolina. 54.35 pesos per liter. $205 first gas up natin yan. Yes, luwag ng kalye. Hindi pa kami nakaka-10 kilometrong biyahe. Nagpasya ulit kaming magpahinga, magmerienda at magnap sandali. Dahil iba na ang sipa ng antok namin. Parehas kaming puyat at kulang sa tulog mula sa mga kanya-kanyang gawain sa bahay at pasok sa trabaho. Putok na yung araw. Yes guys, ay picture tayo. Sabi. Grabe. Nueva Ecija. 6:38 AM nandito na kami sa Gapan City. Yes, welcome to Japan. Japan, Nueva Ecija. Grabe, puro truck na kasabay namin. $7:20 AM. Maka-exit na kami dito sa Bypass Road. Maraming salamat po. Nueva Ecija, ang ganda. Green na green.
But now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, a place I call my home. I was looking to belong when I already found my home. Dito na kami guys sa bayan ng Llanera sa Nueva Ecija. 7 AM na marating namin ang municipal boundary ng Talavera at Llanera. Dito pa din sa Nueva Ecija. 48 AM. Oh, pakaliwa siya. Guys, dito na kami sa sa town proper ng Llanera. At para along the way na packet ng Caranglan at Santa Fe, pumasok na kami diretso dito sa loob ng poblasyon area ng Llanera para maghanap ng budget karinderyang makakainan para sa kombinasyong umagaan at tanghalian dahil nagtitipid kami sa budget. Yes. Ang bongga ng arko ng Llanera. Saktong may karinderya na agad kaming nakita pagpasok namin dito sa Arco. Bagong luto lahat ng ulam at mga local farmers din ang mga makakasabay mo na kumain sa karinderya na to. Kasama ng ilang mga manggagawa sa lugar na papasok sa mga kanya-kanya nilang trabaho. Pagkatapos ng tipid at sulit na almusal tanghalian, nagpasalamat at nagpaalam na kami sa mga nakilala namin dito sa karinderya na sina Sir Wesley, Sir Edward at sa mga nakakatuwang bata na sina Rainier, JB, Botchog, Mark at si Janine. Sa budget travel gamit ang motor, di mo kailangan i-stress ang gastos. Sa daan pa lang, ang daming karinderyang mura na masarap pa. Bonus pa dyan yung makakakilala ka ng mga lokal. Sa totoo lang, mas fulfilling sa buhay yung mga kwento at achievement na ikaw mismo ang bumuo from the scratch. Sobrang ganda, napapaligiran kami ngayon. Itong kalsada na dinadaanan namin, nasa gitna siya ng palayan. Grabe, ang ganda. Wow! Ang ganda! Wow! Woo! Woo! Ang ganda ng bundok ko. Wow! Ang ganda ng bundok. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit o engranding biyahe para maramdaman ang totoong saya. Minsan, sapat na ang motor, simpleng ulam sa karinderya at kwentuhan kasama ang mga taong ngayon mo lang nakilala. Diyan mo marirealize ang totoong yaman ng buhay ay nasa simpleng karanasan, wala sa mga luho o anumang material na bagay dito sa mundo. Napakaganda dito sa lugar na to, sobra. Hindi ako nagkamali ng desisyon na isama ulit tong ruta na to sa loop na gagawin namin today kasi tignan mo naman, oh, napakaganda. Grabe. Akit na kami guys ng San Jose City bago pumasok ng ng Caranglan sa Nueva Ecija pa rin tayo. Grabe, probinsyang-probinsya na yung vibe dito. Hindi mo mapipil yung ganito sa sa Metro Manila. Wow! Ang ganda! Wow! Shot tunnel! Nakabalik ulit ako dito! Wow! Woo! Sarap! Grabe!
Saglit kaming huminto sa may poblasyon area ng Aritaw para mag-top up ng gas. After mag-top up ng gas, balik ulit kami sa rektahang biyahe para tawirin pa ang 4 na bayan ng Nueva Vizcaya. Ito ay ang Bangbang, Bayumbong, Solano at Bagabag. Bago marating ang downtown area ng Lamut na unang bayan sa Ifugao mula dito sa Daang Maharlika. Lagpas na sa alas 3 ng hapon nang makababa kami dito sa Bangbang mula Aritaw at Santa Fe. Hindi ang pagkainip sa haba ng mga kalsada at ng biyayang iindayin mo sa ganitong endurance, kundi ang matinding init. Makailang beses din kaming huminto para magpahinga dahil sa pagkahapo. Hapon na at mukhang gagabi na kami sa pag-akyat papuntang Ifugao. Water break. Yellow. Baon namin itlog para tipid, bawas gastos. Tapos tubig lang, iwas kayo sa soft drinks, lalo lang kayo mauuhaw dun eh. Tsaka energy drink, iwas din kayo dun. Kung gusto nyo adrenaline, caffeine, black coffee lang. Pwedeng walang sugar, pwedeng may sugar, sa walang creamer. Saging na saba guys. Pagkatapos ng itlog, ako sinungkain tubig. Sa ganitong lugar, muli kong naalala kung gaano kasarap mabuhay. Muli kong naramdaman ang ginhawa ng malalim na paghinga sa lugar na payapa. Wala kang maririnig na ingay, wala kang mararamdamang inis. Lahat ay simple, lahat ay tunay. Isang panibagong kwento na puno ng sorpresa matapos ang mahabang oras ng paglalakbay sa matinding init ng araw at kalsadang tila walang dulo. Madilim na nang marating namin ang Banawe Welcome Arc na kilalang landmark din dito sa lugar. Saglit kaming huminto para kumuha ng video at ilang litrato. Pagkatapos nan ay muli na kaming nagpatuloy pa sa biyahe ng ilang minuto para marating ang poblasyon area ng Banawe at magpahinga sa tutulayan naming lodging hotel. Bukas ay maaga kaming gigising para maghanda sa pag-iikot para idiskubre ang 2 pangunahing atraksyon dito sa lugar na inyo namang mapapanood sa susunod na kabanata ng kwento ng aming paglalakbay na puno ng aral at inspirasyon. Kung umabot ka sa part na to, maraming salamat. Magkita tayong muli at samahan ako sa next episode ng aking paglalakbay at pagtuklas sa ganda ng mga probinsyang atin pang papasyalan.